Nasa pang-limang aral na po tayo ng serye po natin na kung paano ang tao ay mabubuhay ng masaya dito sa daigdig. At yung pang-lima ay ang pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Ang pag-asa, hindi siya wish ko lang. Wish ko, mangyari o hindi, okay lang. Diba? Ang pag-asa ay expectation na may mabuting mangyayari. Na expect mo na sa hinaharap mayroong mas magandang mangyayari. A better tomorrow. Bagamat hindi mo pa nakikita pero nananampalataya ka at naniniwala ka na mayroong mas mabuting mangyayari. Kaya nagkakaroon ka ng kasiglahan, kagalahan. Meron pang bukas, may bukas pa. Kahit malayo pa ang umaga, pero at least darating yung umaga. Ang pag-asa parang yan panganganak na hindi pa lumalabas sa sinapupunan ng ina yung anak niya, pero alam niya, after 9 months, lalabas yun. Makikita niya. Kasi din sa pag-asa, hindi mo pa nakikita, pero darating ang araw, lalabas. May makikita kang magandang umaga. Kung totoo yung pag-asa mo. Kasi merong hindi totoong pag-asa eh. Umasa ka lang tapos hindi nangyari. Di ba? Pinaasa ka lang tapos walang nangyari. O huwad na pangako. Kagaya ng mga ibang mga politician. Pag eleksyon, nangangako. Inaasa tayo. Pag naupo na, hindi natutupa rin. Diba? Kaya, ang tunay na pag-asa, matatagpuan lamang sa Diyos. Dahil ang Diyos, tapat sa pangako niya. Ang magandang example nito sa Biblia eh. Sa 1:20-24 hanggang 29. Ngunit si Tomas na tinawag na kambal ay kabilang sa 12. Wala siya roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga yon at mahawakan ang kanyang tagiliran. 26. Pagkalipas ng 1 linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ng mga alagad at kasama na nila si Tomas, nakasara ang pinto. Ngunit pumasok si Jesus, tumayo sa kalagitnaan nila. Sabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. 27. At sinabi niya kay Tomas, lagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag nang mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29. At sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil sa nakita mo? Pinagpala silang hindi nakakita, gayoy naniniwala. Ang kwento ay ganito. Nung narito pa ang Panginoon, nangangaral siya araw-araw. Lagi niyang nasasabi na yun na siya ay pahihirapan, dadakpin, pahihirapan ng mga Romano at siya ay ipapako sa krus. At siya ay mamamatay. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay mabubuhay na muli. Actually, hindi lang 2 o 3 beses niya ipinangaral yun Ilang beses niyang nabanggit yun at naipangaral sa kanila. Nung nangyari yun, at ipinako si Jesus sa krus, na-discourage yung mga alagad niya. Ang iba, nagtago.
Ang iba nagtipon-tipon sa isang kwarto, yung 10 nagtipon-tipon sa isang kwarto, maliban kay Tomas. Ngayon, ang nangyari, nung nagpakita ang Panginoon, wala si Tomas. Kaya nung nakita ng mga 10 alagad ni Jesus na muling nabuhay, sinabi nila kay Tomas, Tomas, nakita po namin ang Panginoon. Sabi naman ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggang hindi ko napapasok aking mga daliri sa kanyang kamay na pinagpakuan at sa kanyang tagiliran. Kaya nagpakita muli ang Panginoon sa kanya, sa mga alagad, pagkalipas ng 1 linggo. At nung nakita ni Tomas, sinabi sa kanya ng Panginoon, Tomas, ilagay mo ang iyong daliri sa aking kamay. Sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, naniniwala ka ba dahil sa nakita mo? Sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong hindi nakakita, ngunit naniniwala. Ang mga apostol na discourage, hindi lang si Tomas yung 11. Kasi hindi nila pinaniwalaan na si Jesus ay mabubuhay na muli. Kasi kung pinaniwalaan nila si Jesus na mabubuhay na muli, dapat nung ipinapako pa lang si Jesus, nakita nila, ito yung sinabi ng ating guro na siya'y ipapako sa krus at mamamatay. Hintayin natin after 3 days. Dahil pinangaral niya to. Pagkalipas ng 3 araw, mabubuhay muli siya. Siguro ang gagawin nila, kung sila naniniwala kay Jesus, anong gagawin nila? Magbabantay sa libingan, di ba? Magkakamping siguro sila doon magkakampire sila siguro doon sa tabi ng malapit sa libingan at hihintayin nila si Jesus na pagka 3 araw, muling bumangon. Diba? Pero hindi yun yung ginawa nila, di ba? Ang ginawa nila, nagtago sila sa mga bahay nila. Yung 10 nagtago sa isang bahay at nagtipon-tipon yung 10. Si Tomas, hiwalay. Kaya nung nagpakita ang Panginoon sa mga sa 10, tuwang-tuwa sila. Diba? Nabuhay muli yung kanilang pag-asa. Ganon din, si Tomas, nabuhay na muli yung pag-asa niya. Diba? Pero, bago sila nabuhay ng pag-asa, na-discourage muna sila. Diba? Kasi hindi nila pinaniwalaan Sometimes ganun din tayo na nadi-discourage tayo, nawawalan tayo ng pag-asa dahil hindi natin paniniwalaan ang Diyos sa mga pangako. Diba? Kaya, maraming mga mananampalataya, masigasig. Pero pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng karamdaman, nakakalimutan yung mga pangako ng Diyos. Nawawala ng pag-asa. Hindi na uma-attend. Diba? Bakit? Nawalan sila ng pananampalataya. Napalitan ng disappointment, discouragement, takot, lungkot. Kaya, kailangan ng tao yung pag-asa. Dahil pag mayroong pag-asa, nawawala lahat ng discouragement Nawawala lahat ng takot, nawawala lahat ng pangamba, nawawala lahat ng lungkot. Diba? Dahil ang tao kailangan magkaroon ng pag-asa. Ano ba ang nagagawa ng pag-asa? Kagaya ng nasabi ko, nawawala ang mga discouragement. Bukod doon, sabi sa Biblia, sa 1 Korinto 5:14, kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli, walang halaga ang ating
pananampalataya. Walang halaga ang pangangaral. Dahil ang nagbibigay lamang sa atin ng pag-asa na lahat ng mga pangako ng Diyos ay matutupad dahil si Kristo nabuhay na muli. Kung paano si Jesus nabuhay na muli, si Kristo nabuhay na muli, tayo rin. Meron tayong pag-asa na tayo'y mabubuhay na muli. Diba? Siya yung panganay eh. Sabi pa nga sa kamakasunod na verse no, sa verse 19 na kung ang ating pag-asa ay nakasalalay lamang dito sa mga bagay sa mundo, tayo ang pinakawawang tao. Dahil alam natin puro dito pighati, sakripisyo, diba? Yun yung nagagawa ng pag-asa sa buhay natin. Na tayo ay nagkakaroon ng inaasam-asam sa susunod na buhay. Na doon sa langit, wala nang sakit doon. Doon sa langit, wala nang pagdurusa ron. Doon sa langit, wala nang digmaan doon. Doon sa langit, wala nang kamatayan o gutom doon o kaguluhan. Kundi, meron doon kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan. Yung tunay na kagalakan. Diba? Dahil dito kahit nagaano ka kagagalak, papawi pa rin yan. Ang tunay na kagalakan matatagpuan lamang sa susunod na buhay. Diba? Dahil doon wala nang mga suffering. Dito pwede kang magalak ngayong araw, bukas hindi ka na maggalak. Parang switch on minsan, off na naman minsan, di ba? Kaya ang Diyos laging nagbibigay ng mga pangako. Sabi niya, sa Matthew 6, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat nasa Kanya ang paghahari ng Diyos. Diba? Sabi niya, ang ibig sabihin doon ng mapalad masaya. Diba? Ang ibang word ng mapalad, masaya. Masaya ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat siya ay paghaharian. Dahil ang kasiyahan natin, dahil sa mga pangako ng Diyos. Ang happy ay sa sanlibutan, iba ang happy sa Kristiyano. Ang happy sa sanlibutan, pag mayaman ka at pinanganak ang mayaman, mapalad yan. Bakit? Pinanganak yan na mayaman na diba? Pero dito, binabanggit dito, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Mayaman ka o mahirap ka, pag wala kang inaasahan kundi ang Diyos lang, masaya ka. Hindi lang dito sa mundo, ngayon, kundi sa susunod na mundo. Double blessing Ngayon, masaya ka na. Bakit? Makikita mo kung paano gumawa ang Diyos sa buhay mo. Diba? At kung mayaman ka naman, at wala kang inaasahan ko ang Diyos, dahil ibig sabihin, baliwala yung yaman Ang yaman, hindi mo maaasahan pag may sakit ka Saan ka umaasa rin? Sa Diyos, di ba? Ang yaman, walang magagawa yan pagka meron kang cancer. Di ba? Pag wala kang ganang kumain, hindi mo magagamit yung yaman Hindi ka makatulog. Walang gamit ang yaman Pero, kung wala kang inaasahan kundi ang Diyos, bibigyan ka niya mahimbing na pagtulog. Di ba? Pagka mayaman ka at hindi ka umaasa sa Diyos, inom ka ng sleeping tablet. Hindi ka pa rin makatulog. Di ba?
Pero pagka Kristiyano ka, o wala kang inaasahan kundi ang Diyos, kahit mayaman ka o mahirap ka, sa Diyos ka lumunang lalapit eh. Kaya ibig sabihin, ang kaligayahan ng tao sa mga pangako ng Diyos. Parang ganito yan, para maintindihan yung mabuti. Ang kaligayahan ng unggoy, saging. Bigyan mo ng ginto ang unggoy, hindi papansinin, hindi siya, kahit pabigyan mo ng bakay, bato pa sa'yo eh. Bakit? Walang hindi makakain yun eh. Di ba? O diamante, di ba? Dahil bakit? Ang inaasam-asam ng unggoy, saging. The same din, ang Kristiyano. Ang inaasam-asam ng Kristiyano, ang awat habag ng Panginoon, ang tulong ng Diyos, ang pag-asa sa Diyos. Di ba? Mayaman ka man, mahirap, pagka Kristiyano ka, ang pag-asa mo, ang kaligayahan mo sa Diyos, wala sa salapi, wala sa kayamanan, wala sa anumang raniya dito sa mundo. Kundi saan? Pangako at presensya ng Diyos. Di ba? Kaya, yung beatitude, maintindihan lang to ng tunay na Kristiyano. Dahil bakit? Pag binasa to ng karnal o ng taga-sanlibutan, mapalad ang mga taong walang inaasahang kundi ang Diyos. Mahirap yan. Di ba? Yung nasa isipan niya, kabaliktaran eh. Tinuturuan nito, magtuturo nito, maging tamad ang tao. Di ba? Mapalad ang mga nagdadalamhati. Paano naging mapalad ang nagdadalamhati? Sapagkat sila'y aaliwin ng Diyos. Imagine na. Di ba? Kaya mapapansin mo, ito, alam mo, nagdadalamhati. Mayaman ka. May kamag-anak kang namatay. Hindi nagdadalamhati ka, di ba? Sino aaliw sa'yo? Diyos. Kahit mayaman ka, mahirap ka, ang mag-aaliw, ang tunay na mag-aaliw sa'yo, Diyos. Patunay lang to na ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Diba? Para maging masaya ka dito sa mundo, pangako ng Diyos eh. Na dito pa lang, may mga pangako na ang Diyos eh. Na dito pa lang aaliwin ka niya. Bukod pa rito, meron ka pang aasahan na blessing pagdating doon sa kabila. Diba? Kaya, kahit pinag-uusig ka doon sa mga word ng Panginoon doon sa hulihan na, diba? Mapalad ang mga pinag-uusig, pinagwiwikaan ng masama. Magalak kayo. Paano kung magiging magalak kung pinag-uusig ka at pinagwiwikaan ka na buwaon? Di ba? Di ba? O sabihin nga, o. Di ba? Kaya ganon, di ba? Pero, ang Panginoon, ikaw, alam mo agad na blessing sa iyo yun. Dahil bakit? Ang pag-asa mo, nakatingin ka dahil malaki ang gantimpala at tanggapin mo sa Diyos. Diba? Nakalagay yun dun eh. Na ang Diyos mismo ang magpapala sa iyo dahil meron kang pag-asa na ang pag-asa mo fikse na ibibigay ng Diyos yung pinangako niya. Yung example natin kanina, si Tomas, pinangako sa kanya ni Tomas na ako'y parurusahan, mamamatay sa krus, at pagkatatlong araw muling mabubuhay. Hindi niya pininiwalaan ni Tomas. Diba? Anong nabuhay ang Panginoon, sinabi naman ng iba niyang kasama sa alagad, ay hindi ako naniniwala. Hanggang hindi ko na ilalagay. Di ba? Kaya nagpakita muli after 1 linggo,
nagpakita uli sa kanyang Panginoon, sa kanila. Ngayon sabi ng Panginoon, Tomas, lagay mo yung daliri sa aking kamay, sa aking tagiliran. Tapos sabi ng Panginoon, sabi ni Tomas, My Lord and my God. Diba? Personal yung pagkakasabi niya. Aking Panginoon, aking Diyos. Tapos anong ginawa ng Panginoon? Anong sinabi ng Panginoon? Naniniwala ka ba, Tomas, dahil nakita mo? Tapos sabi niya, mapalad ang mga taong hindi nakakita pero naniniwala. Ayo yun. Actually, kaya dinagay yun para sa atin yun. Tayo, hindi natin nakita ang Panginoon ng mukhaan. Pero naniniwala tayo na kung ang ating Panginoon ay muling nabuhay, tayo rin mayroong pangalawang buhay. Na lahat ng mga pangako na pagdating natin doon, glorified body na tayo. Diba? Diba? Wala na rong kasalanan. Hindi ka na rong nai-stumble. Dito nagkakasala pa tayo. Pero doon, hindi na tayo magkakasala. Bakit? Perfecto na tayo ron. Sa wakas, abot ko rin to. Lahat ng pagdurusa mo dito sa mundo, katiting lang yan eh. Habang buhay na tayo mabubuhay, makikita na natin yung glory ng Diyos. Kalwalhatian ng Diyos. Ano pa? Wala rarong pagtangis. Diba? At pagdating doon, wala nang sakit. Wala nang karamdaman. Diba? Wala nang mga pighati sa buhay. Doon, hindi yun pampalubag loob ng Panginoon. Akala ng iba, ay yung buhay sa susunod ay pampalubag loob ng Panginoon. Hindi yun ang tamang word doon eh. Alam mo bakit? Yun talaga ang destinasyon natin. Yun ang yung, kaya ka nagsusumikap dito kasi yun ang destinasyon mo. Mas mahaba yun. Million of years yun eh. And dito wala pang 120 years eh. 130 years eh. Diba? Pero yun doon, diba? Million of years. Walang hanggan. Kaya hindi pampalubag loob yun. Ikaw pa rin yun. At pag nandun ka na, mamamangha ka sa sarili mo rin eh. Maabot ko pala to. Yung ganitong glory na, glorified body. Ikaw pa rin yun. Maalala mo pa rin yung nangyari dito sa lupa. Diba? Dahil sa mga sakripisyo, pagtitiis mo, paninindigan mo sa salita ng Diyos, naabot mo na yan. Para mo sabi no, ginawa mo, perfect na to. Diba? Dito panay pa ang kwan eh. Kung sa kwan nga, sa sculpture eh, panay pa ang tabas eh. Diba? Pero pagdating doon, wala nang tatabasin. Bakit? Naabot mo na yung pinakahuling pagtanggal na huling tutuklapin sa atin. Diba? Dahil bakit? Yun yung pag-asa natin eh. At pangako ng Diyos yun. Diba? Pinangako ng Diyos yun. Kahit na parang matagal pa yun ha. Diba? Pero yun talaga ang inaasam-asam ng tao eh. Diba? Yun talaga yung pinaka-asam-asam ng tao. Diba? Sabi nga doon sa isang kanta, di ko man makita kagandahan ng buhay ko. Dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang makakahadlang, ito'y sadyang ibibigay
ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at hindi pangarap lang. Dahil yung inaasam-asam natin na walang hanggang kaligayahang pag-asa, hindi pampalubag-loob yun. In conclusion, sasama po na lang yung lahat. Kalima, para magkaroon tayo ng kaligayahan dito sa mundo, unang-una, malaman natin yung purpose o meaning ng buhay. Ano yung purpose o yung meaning ng buhay? Ang luwalhatiin ng Diyos magpakailanman at i-enjoy ang blessing at ang presensya niya araw-araw. Pangalawa, satisfaction. Ibig sabihin, lagi natin sama ang Diyos na nagbibigay sa atin ng satisfaction. Pangatlo, freedom. May kalayaan tayong gawin, mabuti masama, dahil hindi na tayo under ng kautusan, kundi under na tayo ng biyaya ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun dahil hindi tayo under ng law, ng kautusan, gagawa na tayo ng masama. Kundi dahil tayo ay ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti, hindi para gumawa ng masama. Then, number 4, identity. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo magkukulang. Sa pang-araw-araw, sa pagtingin natin sa sarili natin. Then, pang-5, pag-asa. Na alam natin, merong mas magandang buhay na ililaan sa atin ng Diyos sa susunod na buhay. Yun lang po.